morning mga ka-farmers. Sili po tayo dito sa ating mini greenhouse, no? So, nandito na po yung ating mga sunflower seeds. Nakalagay na po sila sa mga seedling tray. Silipin natin itong isa. Ayan. So, yan po. Napapansin niyo yung mga kulay blue na yan. Yan na yung seeds natin, no? Sa mga nagtatanong pala kung bakit natin ito tinatakpan, sa ngayon po, UV film lang po na 100 microns yung nakalagay sa taas. Tsaka alam naman natin na si sunflower is a kind of winter na flower, kaya paliliman ko lang siya muna para yung niya, para kumbaga hindi siya may stress, kasi lalagyan pa po ito natin ng ang shaded net, yung mga kahit na 50%, no, yung ilalagay natin diyan. So after 3 days, mabubuhay na yan sila, lalabas na yan. Then meron pa tayong mga 10 araw para naman sa land preparation natin doon sa taas. Yan, sinukat pa pala namin yung area na yan. Nasa yan, half hectare o 5,000 square meters po. So depende sa planting distance kung ilan yung makakasya dyan. Kung mag 40 by 40 cm tayo, aabutin tayo ng 15,000 dyan, no? Pero ang gagawin natin as a first na tanim pa lang natin, mag 60-40 muna tayo para medyo tipid muna sa seeds, no? Ang tentative nga pala po flowering stage natin is sa first week of February, kaya pwede na kayong pumasyal dito at magpa-picture sa ating sunflower soon, no? So ngayon po, ito muna yung mga nalagyan, yung mga may mga cover. Bali 3,000 po muna yan sa ngayon. Bukas Monday, lagay ulit tayo ng another 3,000, kasi pag isabay natin yan lahat, baka hindi kakayanin sa ating mga planters, no? Dapat kasi 10 to 12 days lang sila malipat tanim na kaagad. So meaning kung dadamihan natin, baka hindi kayanin sa mga tao natin, at saka may right timing of transplant po tayo na gagawin. Halimbawa po sa umaga, bawal po kasi medyo mainit po yung panahon. Saka bawal din ang heavy rain. Halimbawa kung may ulan na malakas, dapat talaga katamtaman lang to be safe. Sa hapon tayo so meaning pagpalagay natin na alas 3 ng hapon tayo magtatanim, malamang aabutin tayo ng 6 PM, no? Depende na yan kasi hindi naman talaga din pabilisan ng pagtanim, no? Dapat talaga properly guided yung magtatanim. Ina-update ko po kayo na ganito po yung paglagay pala natin dito sa may i-share ako sa inyo. Paglagay natin ng seeds, kailangan i-treat muna natin si seedling tray. Bago itong seedling tray, pero trinit ko pa rin kasi nga hindi natin alam kung ano yung mga raw materials na ginagamit nila. Halimbawa, mataas siya sa copper base. So ano ang gagawin natin para medyo makunan ang chemical na yon? Ang ginamit po natin dito is hydrogen peroxide, no? Sa mga hindi nakakaalam, sa hydrogen peroxide is pwede yung gawing biofungicide, pero organic yan. Ang gagawin natin, ipapasok lang natin siya ng sa hydrogen peroxide, ilagay natin sa ref, then after 10 to 12 hours pwede natin kunin yun, bali na ice na po siya. So hintayin naman natin siyang magiging liquid ulit bago natin ita-transfer sa 100 ml o hindi 1,000 liter na tubig o 1 litro. 100 ml is to 1,000 ml, no? Ganun po, bali 1 litro po bawat 100 ml. Yun na po yung i-spray natin. Kahit nasa loob lang, okay na yan, sa loob lang. Then after that, pag ma-disinfect na natin siya, i-soak naman natin siya sa tubig. Yun yung ginagawa natin. So, hindi na namin yung nakuna ng video kahapon kasi nga po medyo hectic na po yung oras natin.
Kaya pinapaliwanag ko na lang po sa inyo. So bali, ito po yung latest update natin ngayon, how to prepare winter type of sunflower, no? Ito po muna yung update ni Kapaglaom Eman sa ngayon. Dito po sa Biraca Resort. Ito po yung update natin sa ating greenhouse. Yan. Yan sa gilid, kung hindi niyo napapansin, may ano na yan, may mga net na yan. Pero ipa-finalize pa yan bukas ng ano, ng ating chief engineer dito sa ano, sa Biraca, no? Si Kuya Sam po. Shout out po kay Kuya Sam. Yan, sobrang pulido niyang gumawa, oh. Tibay ng ano natin. Yan. Yung greenhouse. Oh. Sa lahat nga pala na ano na nataniman natin. Bali pangatlong beses ito sa area ng tropical. Pangatlong beses na ito ngayon. Ito yung pinakamaganda na site kasi nga po may ano na sila, may swimming pool, no, ready to view na, viewing na po talaga. So very high end din yung ano nila dito, mga facilities gaya ng ano, lagayan ng ating seedling tray, sobrang ganda, very impressive talaga, ano. So ganito po yung sa ilalim nito, balak ko sanang ano, lagyan ng vermi, no, para pag gumagamit na tayo ng vermi, hindi na tayo mahirapan makuha pa dun sa malayo. Ang sa akin nga lang, pag dito sa baba ilagay, alam naman natin mag-a-apply tayo ng mga biofungicide na Sardius. So baka mamatay din sila. Pwede siguro dito na lang sa kabila, no. Sige po, ito po muna yung update natin sa ngayon. Wala po dito sa Santo Niño, Talibon, Bohol. Ito po si Kapaglaom Eman nagsasabing, let's add a little more to make a champion within.